Sa video na ito ibubunyag natin ang 1-0 mapanganib na pagkakamali sa paggamit ng bawang na madalas gawin ng maraming senior nang hindi nila namamalayan. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring pahinain ang natural na benepisyo ng bawang, iritahin ang iyong tiyan, o kahit makaapekto sa ilang kondisyon sa kalusugan kung hindi ka mag-ingat. Maraming tao ang naniniwala na ang bawang ay laging ligtas anuman ang paraan ng pagkain nito. Pero napatunayan ng mga eksperto sa nutrisyon at kalusugan ng tiyan na may mga partikular na gawi na maaaring bawasan ang bisa nito o magdulot ng hindi kailangang discomfort, lalo na para sa mga nakatatanda. Kaya't kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Isa sa mga pagkakamaling ito ay maaaring ginagawa mo araw-araw nang hindi mo alam ang epekto nito. Habang nanonood ka, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito para mas maraming senior ang matututo ng tamang paraan ng paggamit ng bawang para sa mas mahusay na kalusugan. Ngayon, bago tayo pumunta sa unang pagkakamali, pakisabi sa comment section kung saan ka nanonood. Ang unang mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang pagkain ng hilaw na bawang sa walang laman na tiyan nang hindi sinusuri ang kanilang sensitivity. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkain ng hilaw na bawang sa umaga ay agad na nagpapalakas ng immunity, nagpapababa ng presyon ng dugo, o naglilinis ng katawan. Pero ipinaliwanag ng mga eksperto tulad ni nutrition researcher Arya Sharma na ang hilaw na bawang ay naglalaman ng malalakas na sulfur compounds na madaling makairita sa lining ng tiyan, lalo na sa mga nakatatanda. Kapag kumain ka ng hilaw na bawang kaagad pagkagising, ang tiyan mo ay wala pang laman at proteksyon. Ito ang dahilan kung bakit mas sensitibo ang lining sa iritasyon. Ang iritasyong ito ay maaaring magpakita bilang paghapdi sa dibdib, pananakit ng tiyan, kabag, pagsusuka, o kahit pagkahilo sa ibang tao. Maraming senior ang iniisip na normal ang mga sintomas na ito o tanda na gumagana ang bawang, pero kadalasan, ibig sabihin lang nito ay negatibong tumutugon ang tiyan. Isa pang problema ay iba-iba ang reaksyon ng bawat senior sa kanilang digestive system. Habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang tiyan, bumabagal ang digestive enzymes, at lumiliit ang protective mucus layer. Kaya mas mahirap tiisin ng mga nakatatanda ang malalakas na pagkain tulad ng bawang. Kaya kapag may nagsasabing ang pagkain ng buong clove sa umaga ay ligtas at healthy para sa lahat, hindi ito tama para sa mga senior. Ang mas ligtas na paraan, ayon sa mga digestive experts, ay magsimula sa maliit na dami ng bawang at huwag kumain ng malaking hilaw na clove sa walang laman na tiyan. Maaari mo itong ihalo sa pagkain, bahagyang durugin at idagdag sa mainit na pagkain, o ihalo sa honey para mabawasan ang iritasyon. Ang pinakamahalaga ay bigyang pansin kung paano tumutugon ang iyong katawan sa halip na pilitin dahil sa uso online. Kung nakakatulong na sa iyo ang impormasyong ito para mas maunawaan ang bawang, pakitype ang maya sa comment section at siguraduhin na nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya para hindi mo mapalampas ang mahahalagang health videos. Ang pangalawang mapanganib na pagkakamali ay ang paglunok ng buong clove ng bawang na parang pill. Maraming senior ang ginagawa ito dahil iniisip nila na mas madali itong kainin nang hindi naaamoy ang lasa. May ilan na naniniwala na pareho lang ang benepisyo ng paglunok ng buong clove kumpara sa pagdurugo o paggupit nito, pero mali ito. Ipinapaliwanag ng mga eksperto tulad ni A. Michael Mosley at ng maraming food science researchers na ang bawang ay naglalabas lamang ng pinakamakapangyarihang compound nito na tinatawag na allicin kapag dinurog, tinadtad, o nilunok ng ninunguya. Ang allicin ang responsable sa antibacterial, heart-supporting, at anti-inflammatory effects ng bawang. Ngunit kapag nilunok mo ang buong clove, nananatiling buo ang bawang, kaya hindi nabubuo ang allicin. Halos wala kang makukuhang benepisyo sa katawan. Isa pang mahalagang issue ay ang kaligtasan. Ang ilang senior ay nahihirapan lumunok, at ang buong clove ng bawang ay madaling maging choking hazard. Maaari rin itong dumaan sa digestive system nang hindi natutunaw ng maayos, na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, o kahit bahagyang iritasyon sa bituka.
Maraming tao ang hindi alam na hindi kayang tunawin ng katawan ang buong clove maliban kung minunguya o pinutol muna. Ang pagdurog o paggupit ng bawang ay nag-a-activate din ng enzymes na sumusuporta sa puso at tumutulong bawasan ang mga nakakasamang substance sa dugo. Kapag nilunok ng buo, hindi nagiging aktibo ang enzymes na ito. Kaya para bang kinukuha mo lang ang calories ng bawang nang hindi nakukuha ang health power nito. Ang tamang paraan ay simple, laging durugin, tadtarin, hiwain, o mince ang bawang bago kainin. Nag-a-activate ito ng allicin at pinapayagan ang katawan na masulit ang benepisyo nito. Kahit bahagyang dinurog lang, mas epektibo ito kaysa sa paglunok ng buong clove. Kung masyadong malakas ang lasa, maaari mo itong ihalo sa honey, lemon, o mainit na pagkain para mas madali itong tanggapin. Kung sumasang-ayon ka na hindi dapat lunukin ang buong bawang, pakitype ang via sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sumali na sa pamilya ng Gintong Sustansya ngayon para hindi mo mapalampas ang mga senior-friendly health tips. Ang pangatlong mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang hindi pagpapahinga ng bawang pagkatapos durugin ito. Maraming tao ang dinudurog ang bawang at agad na inilalagay sa mainit na mantika, sabaw, o anumang niluluto nilang pagkain. Ngunit ipinapakita ng mga eksperto at pag-aaral sa food science, kabilang ang research mula sa Journal of Nutrition, na kailangan ng kaunting pahinga ang dinurog na bawang upang ma-unlock ang buong benepisyo nito sa kalusugan. Narito ang dahilan, ang bawang ay naglalaman ng compound na tinatawag na aliin, at isang enzyme na tinatawag na aliinase. Kapag dinurog o tinadtad ang bawang, nagsisimula ang aliinase na i-convert ang aliin patungo sa allicin, ang aktibong compound na responsable sa karamihan ng antibacterial, heart-supporting, at immune-boosting effects ng bawang. Ngunit nangangailangan ito ng oras, mga 0 hanggang 15 minuto. Kung lutuin mo agad ang bawang pagkatapos durugin, nasisira ng init ang enzymes bago pa nabuo ang allicin. Ibig sabihin, nawawala ang malaking bahagi ng medicinal value ng bawang. Kaya, kung sanay ka ng durugin ang bawang at agad itong iprito o pakuluan, nawawala ang buong lakas nito. Maaaring masarap ito sa pagkain mo, pero malaki ang nababawas sa health benefits. Lalo na ito ay mahalaga para sa mga senior na umaasa sa bawang para sa kalusugan ng puso, immunity, o pamamahala ng presyon ng dugo. Ang simpleng solusyon, pagkatapos durugin o tadtarin ang bawang, hayaang nakatayo ito ng 0 hanggang 15 minuto bago idagdag sa mainit na pagkain. Pinapayagan ng maikling pahinga na mabuo ng buo ang allicin at masigurado na makukuha ng katawan ang maximum na benepisyo. Maaari mo ring durugin ang bawang habang inihahanda ang iba pang sangkap upang natural itong mapahinga habang nagluluto ka. Kung natututo ka ng bago tungkol sa bawang ngayon, pakitype ang via sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para patuloy mong matutunan ang mga simpleng ngunit makapangyarihang health tips na talagang epektibo para sa mga senior. Ang ika-4 na mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang sobrang pagluluto ng bawang hanggang mawala ang lahat ng medicinal value nito. Maraming tao ang naglalagay ng bawang sa kawali sa simula pa lang ng pagluluto at pinipritong ilang minuto. Bagamat nagpapalakas ito ng lasa, nasisira rin ito ang mga compound na nagpapalusog sa bawang. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa nutrisyon at food science na ang allicin, ang aktibong compound sa bawang, ay napakasensitibo sa init. Kapag ang bawang ay na-expose sa mataas na temperatura ng matagal, nasisira ang allicin, at kasabay nito, nawawala ang karamihan sa antibacterial, anti-inflammatory, at heart-supporting benefits. Kahit na mabango at masarap ang pagkain mo, hindi na nagbibigay ng healing effects ang bawang. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil marami ang umaasa sa bawang para suportahan ang presyon ng dugo, cholesterol, at immune function. Ang overcooked na bawang ay hindi na magbibigay ng mga benepisyo kahit gaano mo pa ito gamitin. At higit pa rito, ang sunog na bawang ay maaaring makairita sa tiyan na nagdudulot ng discomfort sa mga nakatatanda. Ang simpleng solusyon, idagdag ang bawang sa huling bahagi ng pagluluto.
Igisa ito ng bahagya sa maikling oras o ihalo bago ihain. Sa ganitong paraan, nananatili ang mga aktibong compound habang nagbibigay pa rin ng lasa sa pagkain. Kahit ilang segundo lang ng gentle cooking ay sapat upang lumambot ang bawang nang hindi nasisira ang medicinal properties nito. Kung napagtanto mo na sobra-sobra mo nang niluluto ang bawang, pakitat ang maya sa comment section. At tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa higit pang tips kung paano ligtas at epektibong gamitin ang pagkain upang mapabuti ang kalusugan. Ang ikalimang mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang pagkain ng bawang kapag sensitibo ang tiyan, may ulcer, o may acid reflux. Malakas ang epekto ng bawang, pero para sa mga senior na may digestive issues, madaling magdulot ito ng discomfort o lumala ang umiiral na kondisyon. Pinapayuhan ng mga eksperto tulad ni A.R. Steven Sandberg Lewis, isang gastrointestinal specialist, na ang bawang ay maaaring makairita sa lining ng tiyan, magpataas ng acid production, at minsan ay magpalala ng sintomas ng GERD o ulcer. Maraming senior ang iniisip na dahil natural ang bawang, laging ligtas ito. Pero kahit ang mga healthy foods ay maaaring magdulot ng problema kung sensitibo ang tiyan. Ang pagkain ng malaking dami ng hilaw na bawang, o kahit luto sa mabibigat na pagkain, ay maaaring magdulot ng heartburn, pagsusuka, kabag o pananakit ng tiyan. Karaniwan ito sa mga tao higit 60 dahil ang lining ng tiyan ay nagiging manipis at bumababa ang digestive enzymes habang tumatanda. Ang susi ay moderation at timing. Kung sensitibo ang tiyan mo, magsimula sa napakaliit na dami ng bawang, ihalo sa iba pang pagkain, o idagdag sa huling bahagi ng pagluluto upang mabawasan ang tindi nito. Ang ibang senior ay natutuklasan na ang pag-roast ng bawang o paghalo nito sa honey, yogurt, o sabaw ay mas malumanay sa tiyan habang nagbibigay pa rin ng benepisyo sa kalusugan. Tandaan, ang layunin ay makuha ang benepisyo ng bawang nang hindi nagdudulot ng hindi kailangang discomfort. Kung naranasan mo na masama ang reaksyon ng iyong tiyan sa bawang, pakitype ang maya sa comment section para makita natin kung ilan sa mga senior ang nakakaranas nito. At siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya upang makakuha pa ng higit pang tips kung paano ligtas na tamasahin ang mga healthy foods habang tumatanda. Ang ika-6 na mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang pagkain ng bawang habang umiinom ng blood-thinning na gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Ang bawang ay natural na may blood-thinning properties na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng puso. Pero para sa mga senior na umiinom na ng anticoagulants tulad ng aspirin, warfarin, o clopidogrel, maaaring tumaas ang panganib ng labis na pagdurugo. Binigyang diin ng mga eksperto tulad ni A. Andrew Weil na ang pagsasama ng garlic supplements o malaking dami ng hilaw na bawang sa mga ganitong gamot ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang side effects tulad ng madaling pagkakaroon ng pasa, pagdurugo sa ilong, o maseryosong komplikasyon sa pagdurugo. Maraming senior ang hindi alam ang interaksyong ito dahil iniisip nila na ang bawang ay simpleng pagkain lamang, hindi isang potenteng natural na gamot. Hindi lang ito tungkol sa supplements. Kahit ang pagkain ng maraming cloves ng hilaw na bawang araw-araw habang umiinom ng blood-thinning na gamot ay maaaring magdulot ng katulad na epekto. Kaya mahalagang laging kumonsulta sa iyong healthcare provider bago gawing regular na bahagi ng iyong pagkain ang bawang kung umiinom ka ng ganitong klase ng gamot. Ang mas ligtas na paraan ay gumamit ng bawang sa katamtamang dami sa lutong pagkain at iwasan ang high-dose supplements maliban kung pinapayagan ng doktor. Sa ganitong paraan, ma-enjoy mo pa rin ang benepisyo nito nang hindi nanganganib sa komplikasyon. Kung naiintindihan mo ang kahalagahan ng pagpapatingin sa doktor bago pagsamahin ang bawang at gamot, pakitype ang maya sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas maraming praktikal na health tips na ligtas at epektibo para sa mga senior. Ang ika-7 na mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang paggamit ng bulok na bawang o bawang na may simula ng tumaas na berdeng usbong. Sa unang tingin, maaaring mukhang walang problema. May isip mo, nagsimulang tumubo pero okay pa ang lasa.
Pero pinapayuhan ng mga eksperto sa food safety at nutrisyon na ang paggamit ng luma, tumutubong, o amag na bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan at bawasan ang bisa ng benepisyo sa kalusugan ng bawang. Kapag nagsimulang tumubo ang bawang, nagbabago ang chemical composition nito. Ang mga compounds na karaniwang nagbibigay ng suporta sa puso, immune system, at anti-inflammatory effects ay nagsisimulang masira. Ang tumutubong bawang ay maaaring maging mas mapait at matindi sa digestive system, na lalo pang nakakabahala para sa mga senior na sensitibo na ang tiyan. Mas malala pa ang amag na bawang. Ang amag ay maaaring makagawa ng mga nakakasamang toxins na nakakairita sa bituka o magdulot ng mild allergic reactions. Maraming senior ang nag-imbak ng bawang sa mainit o mahalumigmig na kusina, iniisip na mas tatagal ito. Ngunit mas matagal ang buhay ng bawang kung ito ay nasa cool, dry, at well-ventilated na lugar. Iwasan ang pagtatago sa plastic bags o sealed containers sa room temperature ng matagal. Suriin din ang bawang bago lutuin, kung may berdeng usbong, malambot na bahagi, discoloration, o amoy amag, mas ligtas na itapon ito. May ilan na tinatanggal lamang ang tumutubong bahagi at ginagamit ang natira. Bagamat nababawasan ang kapaitan, hindi nito ganap na naibabalik ang benepisyo sa kalusugan at maaaring makairita pa rin ito sa tiyan. Inirerekomenda ng mga eksperto na laging gumamit ng sariwa at matitigas na cloves upang makuha ang maximum na medicinal value at maiwasan ang digestive discomfort. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil mas sensitibo na ang digestive system ng mga nakatatanda. At kahit maliit na iritasyon ay maaaring magdulot ng kabag, heartburn, o pagsusuka. Ang ilang dagdag na segundo sa pagsuri ng bawang bago lutuin ay makakagawa ng malaking kaibahan sa kung paano tutugon ang katawan at kung makukuha mo talaga ang benepisyo ng bawang. Kung nakaranas ka na ng discomfort sa tiyan dahil sa tumubo o lumang bawang, pakitype ang laya sa comment section. At siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dahil nagbabahagi kami ng simpleng, praktikal na tips upang manatiling malusog ang mga senior habang natatamasa pa rin ang kanilang mga paboritong pagkain. Ang ikawalong mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay ang pag-inom ng garlic supplements nang hindi sinusuri ang tamang dosis. Maraming tao ang iniisip na mas marami ang bawang, mas maraming benepisyo sa kalusugan. May ilang senior na naniniwala na ang pag-inom ng high-dose garlic pill araw-araw ay agad na magpapabuti sa kalusugan ng puso, magpapababa ng cholesterol, o magpapalakas ng immunity. Pero pinapayuhan ng mga eksperto sa clinical nutrition at geriatric health na ang sobrang pag-inom ng bawang, lalo na sa supplement form, ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa benepisyo. Ang high-dose garlic supplements ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo, heartburn, at sa ilang kaso, labis na pagdurugo, lalo na kung umiinom ka ng blood-thinning na gamot. Hindi tulad ng sariwang bawang sa pagkain, ang supplements ay concentrated at naglalaman ng mas malakas na dosis ng aktibong compounds. Kung hindi maingat sa dosis, madaling lumampas ang senior sa ligtas na limit na nagpapataas ng panganib ng side effects. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang iniisip na pare-pareho lahat ng garlic supplements. Malaki ang pagkakaiba ng potency sa bawat brand, at ang dami ng allicin, ang aktibong compound, ay kadalasan inconsistent. Ang ilang tablet ay halos walang allicin, habang ang iba ay sobra ang nilalaman. Kung hindi binabasa ang label ng maayos o hindi kumukonsulta sa healthcare provider, imposibleng malaman kung ligtas at epektibo ang dami na iniinom. Mas malala pa, may ilang senior na pinagsasama ang supplements sa hilaw o lutong bawang sa pagkain, iniisip na ligtas na doblehin ang dosis. Ito ay madaling magdala ng labis na intake, na nagpapataas ng panganib ng digestive issues, problema sa pagdurugo, o discomfort. Ang pinakaligtas na paraan ay magsimula sa maliit na dami at kumonsulta sa doktor bago uminom ng anumang supplement, lalo na kung higit sa 60 taong gulang o may umiiral na kondisyon sa kalusugan. Ang paggamit ng bawang sa natural nitong anyo sa pagkain ay kadalasang mas ligtas at nagbibigay ng halos parehong benepisyo nang walang panganib ng overdose.
Kung napagtanto mo na ang pag-inom ng garlic supplements nang hindi sinusuri ang dosis ay maaaring delikado, pakitype ang via sa comment section. At siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, dahil nagbibigay kami ng praktikal, evidence-based tips upang ligtas at epektibong magamit ng mga senior ang natural na pagkain. Ang ika-9 at ika-10 mapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga senior ay may kinalaman sa kung paano pinagsasama ang bawang sa ibang pagkain at ang kahalagahan ng tamang hydration pagkatapos kainin ito. Magsimula tayo sa ika-9 na pagkakamali. Maraming senior ang hindi namamalayang pinagsasama ang bawang sa napakabigat o matabang pagkain. Bagamat malusog ang bawang, kapag inihalo ito sa malaking dami ng taba o pritong pagkain, maaari itong mag-ferment sa tiyan. Ang fermentation na ito ay maaaring magdulot ng kabag, gas, at pangkalahatang discomfort, lalo na sa mga nakatatanda na bumabagal na ang digestion. Inirerekomenda ng mga eksperto sa digestive health na mas mainam na idagdag ang bawang sa mga magagaan na pagkain, sabaw, o mga gulay. Mas madaling tunawin ito at mas nakakatulong sa katawan na maabsorb ang mga benepisyo ng bawang. Ang ika-10 pagkakamali ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig pagkatapos kumain ng bawang. Ang bawang ay naglalaman ng sulfur compounds na mabuti para sa puso, immune system, at pangkalahatang kalusugan. Ngunit kung kulang ang tubig, ang mga compounds na ito ay maaaring magpalakas ng amoy ng hininga, bahagyang pabagalin ang digestion, at magdulot ng kaunting dryness sa bibig o lalamunan. Para sa mga senior, mahalaga ang hydration dahil habang tumatanda, bumababa ang sensitivity sa uhaw at mabilis na maaaring magdulot ng dehydration. Ang pag-inom ng tubig pagkatapos kumain ng bawang ay nakakatulong na ligtas na mailabas ang compounds nito, sumusuporta sa digestion, at binabawasan ang discomfort o malakas na amoy. Madaling mapagkamalang ang dalawang huling pagkakamali dahil kadalasan, nakatuon lang ang mga tao sa kung paano nila kinakain ang bawang, hindi kung ano ang kasama nito o kung umiinom ba sila ng sapat na likido. Pero kahit simpleng adjustments, tulad ng pagsasama ng bawang sa magagaan na pagkain at pag-inom ng isang baso ng tubig pagkatapos, ay maaaring gumawa ng malaking kaibahan sa ginhawa at bisa ng bawang. Kung natutunan mo na ang pagsasama ng bawang sa maling pagkain o ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring nagdudulot ng problema, pakitype ang via sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito dahil nagbabahagi kami ng praktikal na tips upang makuha ng mga senior ang buong benepisyo ng bawang ng ligtas, araw-araw.